Magandang araw sa inyo mga kababayan at mga katiits. Ngayon po ay mayroon po tayong ipapakita sa inyong video footage na nagpapatunay na si dating Pangulong President Marcos noong 1974 ay nakakuha po ng 1,500 metric tons na ginto, gold bars, dyan po sa Teresa Rizal. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ay huwag po ninyong kalimutan na i-like at subscribe yung ating munting channel. Click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. Tulad nga po ng ating video footage na aking ipapakita sa inyo, ito ay nagpapatunay na totoo po ang Yamasita Treasure na itong pagkakuha ni dating Pangulong Marcos ng 1,500 metric tons dyan po sa Teresa Rizal, ayan po ay tunnel na kung saan ay dyan itinambak ang napakaraming ginto ni Yamasita. Ayan ang katunayan mga kababayan na totoo po itong Yamasita Treasure. Tara, panuuri na po natin itong video footage na ito. Kung saan nahit nila ang 1,500 tons of gold at bukod pa doon ang diamonds at 3 Buddha. Mga kasama nating treasure hunter, pag-usapan natin itong July 6, 1974 na treasure operation ng Marcos team kasama si Robert Cortez. Ito yung imperial treasure na na-recover nila sa lugar ng Teresa July 6, 1974 na kung saan nahit nila ang 1,500 tons of gold at bukod pa doon ang diamonds at 3 Buddha. Nagumpisa ang operation na ito noong kalagitnaan ng 1942 sa ilalim ni Prince Chichibu, brother ng emperador ng Japan noon. Kasama yung kanyang mga sundalo at yung 250 na mga alipin ng digmaan, prisoners of war. Yun ay pinagsama-samang Amerikano, Pilipino at meron pang mga Australiano at ang lahat ng iba pang bilanggo ng digmaan. Doon nag-umpisa yung paghukay, pag-operate, pag-excavate sa lugar ng Teresa para gumawa ng patrianggulo na tunnel. Tapos yung tunnel ay may lalim na 50 meters. 50 meters ang lalim. At yung haba ng tunnel, merong 300 meters. At yung taas naman ng tunnel na gagawin nila, may 12 meters yung taas. 1943, natapos ang paglalagyan, yung tunnel na pinano ni Prince Chichibu para paglalagyan ng Imperial Treasure Site. 1943, 6 convoy truck, ibig sabihin 6 na truck, yung convoy truck ang dumating sa Teresa Rizal. Sa loob ng truck, karga ang mga kahon-kahon na ginto, jars of gems at mga precious stones, mga diamante na nakalagay sa bariles o drum. At itong pinakamahalaga sa lahat, 3 malalaking gintong Buddha. Nang dumating na ang mga truck, persahang ibinaba sa loob ng tunnel, kasama ang mga alipin ng digmaan. Lahat ng mga prisoners of war, iniisa-isa, maingat na ibinaba, inilagay at iniayos sa loob ng tunnel. Lahat ng kayamanan. Makalipas ang ilang sandali, matapos na mailagay lahat ng mga kayamanan sa loob ng tunnel, inilagay sa bungad ang 500 kilong aerial bomb bilang proteksyon sa kayamanan na ang lahat ng magtatangka na pumasok o
humukay, kumuha ng treasure na nakalagay doon sa loob ng tunnel. Ito ang inilagay na trap. 500 kilos aerial bomb. Ang July 6, 1974. Si Robert Cortez kasama ang mga sundalo sa ilalim ng pangasiwa ni General Bear. Pinangasiwaan ang paghanap at paghukay sa Imperial Treasure Site number 5 sa Teresa Rizal. Dahil mga kasama nating treasure hunter, meron kasing 175 Imperial Treasure sa buong Pilipinas. Yung Teresa Rizal, Imperial Treasure Site number 5. Yeah. Noong taong ring iyon, natagpuan nila ang bungad ng tunnel. Tumambad ang mga salansan na uling, tabla at mga kawayan na senyales na malapit na sila sa mismong Imperial Treasure Site. Ibig sabihin, kapag nagtitreasure talaga, kahit saang treasure yan, mga kasama nating hunters, yan talaga ang bumubungad, mga tabla, kawayan, nakasalansan yan. Ibig sabihin, nasa entrance ka. 12 meters, nahukay nila ang mga kalansay ng mga taong inalay para sa itinagong kayamanan. Normal po yun. Sa lahat ng mga treasure ng Japanese, lalong Imperial Treasure, inaalayan talaga ng mga tao. Nung time din na yun, mga kasama nating treasure hunter, 1974, marami sa mga sundalo ni Marcos ang na-hospital matapos nilang masagupa ang explosive chemical na inilagay ng mga Hapones. Karaniwan kasi sa ating mga treasure, nakasagupa talaga tayo ng mga explosive chemicals. Sometimes methane gas, dahil ang tunnel kapag naka-close ng matagal na panahon, nagiging kontaminado ng methane gas. Kaya noong 1974, ilang araw munang pinasingaw yun ng mga team ng Marcos nila Robert Cortez. Ayon kay Charles McDougall sa kanyang aklat na The Asian Loot, hindi lahat na limas ni Marcos ang kayamanan sa Imperial Treasure sa Teresa Rizal. Mayroon lamang na nakuha o humigit kumulang, na kasama nating hunters. Ayon kay sa libro na Asian Loot, humigit kumulang 1,500 kilong ginto ang nakuha ng Marcos team. Marami pa sa mga ginto at mamahaling bato at 3 gintong Buddha ang naiwan sa loob ng tunnel. Ibig sabihin, hindi lahat na limas ng team ng Marcos at nila Robert Cortez ang Imperial Treasure Site sa Teresa Rizal. Ngayon, mga kasama nating treasure hunter, kapag pupunta ka uli ngayon, kung dadalaw ka sa Teresa Rizal ngayon, ang lugar na yan ay quarry. Ang bundok na yan ngayon na dating pinaghukayan ng Marcos team, pinatagda po ngayon yan. Ibig sabihin, ang mga natira doon sa Imperial Treasure, maaaring nakuha na ito ng isang kumpanya. Ang pagkakaalam ko, mga kasama nating hunters, kumpanya ng semento yung gumigiba doon sa mga bato. Ibig sabihin, baka sila ang nakalimas ng mga kayamanan doon na hindi naubos ng Marcos team. Nating treasure hunter, ito yung mapa ng Imperial Treasure Site number 5 sa Teresa Rizal. Mapapansin niyo po yung tunnel, parang angkor tunnel, kabilaan. Tapos ang direksyon niya, makikita niyo sa bandang itaas, mayroong relo. May relo na nakatutok sa alas 3, alas 9. Ibig sabihin, ang direksyon niyan is alas 3 east and alas 9 west. Sabihin, ang direksyon ng tunnel ay west, east to west. Yan, mga kasama nating treasure hunter, ito yung top view na plano ng Imperial Treasure Site na hinukay ng Marcos team kasama si Robert Cortez. Makikita po ninyo sa plano na patrianggulo ang tunnel at sa bungad, kaliwa, mag-umpisa tayo sa kaliwa, bubungad kagad ang box of gold. Then next, kaliwa pa rin ang gold and diamond. Tapos susunod yung spiral staircase. Maaaring ito talaga yung entrance sa spiral staircase, malapit sa gitna. Tapos sa pinakagitna ng tunnel, sa pinaka-shaft ng tunnel, 3 solid gold Buddha ang nasa gitna ng tunnel.
Tapos pagkatapos ng 3 gintong Buddha, inilapag naman nila yung jars of gems sa bandang kanan. Malapit dito sa may millstone, ibig sabihin trap yan. Malalaking bato, naguguho kapag kinuha nyo yan. Then dito rin sa kanan, bandang bungad, nakalagay ang drums of diamonds. At yung tracks of all of gold bars. Ibig sabihin dyan yung 6x6 na 6 na track na inilagay bandang kanan. Then yung flagpole, direksyon yan. Then yung relo sa taas na alas 3, alas 9, direksyon ng east to west. Yan. Napakalaking volume talaga ito. Pero ay nga sa Asian Loot, dun sa libro ng isinulat ni Charles, hindi lahat na limas yan ng Marcostin. Ibig sabihin, napakahirap makuha lahat yan. Hindi lang basta-basta yan. Pero yan yung plano